Kapag US ang naglalayag ng mga tol dito sa West Philippine Sea, kasama Pilipinas, hindi nagpapakita tong mga to. Lalo na kapag malalaki ang barkong dala, hindi nagpapakita ang China. No? Ito, katulad nitong panonoorin natin, bibigyan natin ng reaction video and commentary mula rito sa channel ni John Reps, mga kapatid. Pero syempre, bago to, hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. No? At syempre, dito na rin mga tol, kung trip mo yung mga ganitong klaseng commentary and reaction, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong video tulad nito. So, basahin natin yung title, no? China hindi nagpakita habang naglalayag ang US at Pilipinas sa West Philippine Sea. Mga barko ng Malaysia dumating din. O, di ba? Akala ko ba pasok yan sa South China Sea nila, di ba? Yung West Philippine Sea. O, ba't di sila nagpapakita? No? So, eto mga kapatid, ang panonoorin natin. Huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. At ito na nga mga kabayan, barko ng Pilipinas at Amerika magkasamang naglayag sa West Philippine Sea. Ano-anong mga barko kaya ito? Alamin ang buong detalye mamaya. At dumating naman sa bansa ang dalawang barkong pangdigma naman ng Malaysia para sa isa na namang pagsasanay. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Simulan na natin. Inihayag ng Armed Forces of the Philippines nitong Martes na kasalukuyang nagsasagawa ng isang bilateral seal ang mga barkong pangdigma ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi ni Lieutenant Colonel Enrico Ilato, hepe ng opisina ng Public Affairs ng EFP, na ang aktibidad ay nagtatampok sa matatag na maritime cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Ang aktibidad ay ginagawa sa ilalim ng Mutual Defense Board and Security Engagement Board Framework na naglalayong bumuo ng operational interoperability sa pagitan ng mga Navy ng dalawang bansa. Sinabi ni Ilato na idineploy ng Armed Forces of the Philippines ang Guided Missile Frigate ng Navy na BRP Jose Rizal, habang ang US Navy ay nagdeploy din ng kanilang Guided Missile Destroyer na USS Ralph Johnson. Sinabi rin niya na ang Naval Task Force 41 ng AFP Western Command at US 7th Fleet ay magsasagawa ng Division Tactics Rehearsal na naglalayong pahusayin ang interoperability sa pagitan ng dalawang hukbong dagat. Ang kaganapang ito ay naglalayong magbigay ng pagkakataon para sa Philippine Navy at US Navy na subukan at pinuhin ang umiiral na maritime doctrine at ipakita ang kanilang mga kakayahan sa pagtatanggol alinsunod sa ibinahaging pangako ng pagtataguyod ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Dagdag pa ni Ilato, patuloy na makikibahagi ang Armed Forces of the Philippines sa mga bilateral at multilateral na mga aktibidad na mag-aambag sa higit pang pag-uunlad ng kakayahan nitong gampanan ang mga misyon nitong protektahan ang pambansang soberanya at pambansang teritoryo. Siyempre, nandoon na tayo eh. Yung talaga mission natin, protektahan yung ating teritoryo, mga tol. Pero siyempre, kailangan natin yan ng kagamitan. Kasi ang mga ibang bansa na may potensyal na kumubkob at sumakop ng ating mga pinoprotektahan teritoryo ay malalakas, makapangyarihan, merong mga advanced na kagamitan, 'di ba? Na kailangan din naman natin sabayan, tapatan mga tol, no? Kaya kailangan talaga mga tol na ang ating gobyerno ay patuloy sa pagsulong, patuloy sila doon sa pag-push na ma-modernize yung ating mga kagamitan. Like for example, itong helicopter na to, alam ko meron na tayong ganito mga tol, di ba? Nakakatuwang isipin na yung gobyerno natin ay talagang tinutugunan itong nangyayaring to mga kapatid. Hindi katulad ng mga nakaraan pa, no? Na talagang napabayaan. Kaya nga unti-unti na lang talagang nakuha itong ibang mga isla, nakapagtayo ng kanilang mga teritoryo nang wala tayong nagawa, di ba? Sa pahayag ng Western Command ay wala namang barko ng China ang nagtangkang sumita o humarang sa magkasanib na paglalayag na ito ng Amerika at Pilipinas. May kita mo talaga wala silang lakas ng loob.
At sa ibang balita naman, dumating na sa bansa ang 2 barkong pangdigma ng Malaysia bilang bahagi ng pagsisikap na pahusayin ang pakikipagtulungan at interoperability ng Royal Malaysian Navy at Philippine Navy para sa muling pagsasagawa ng ika-24 na pag-ulit sa Malpay Laot. Isang pagsasanay na nagsimula kahapon, September 4 at tatakbo hanggang September 8. So we are actually preparing for whatever eventualities. But this is a maritime training activity. Ang mga aktibidad ay gaganapin sa Naval Forces Eastern Mindanao area at naglalayong pahusayin ang pinagsamang pagpaplano, tactical, operational level training at level up interoperability sa pagitan ng 2 naval services. Ang 1 linggong aktibidad na pagsasanay sa maritime na ito ay magsasangkot sa mga hukbong dagat ng mga espesyal na operasyong puwersa mula sa Royal Malaysian Navy at Philippine Navy na magkasamang kumilos sa lupa, himpapawid at dagat. Ang kalahok na barko ng Royal Malaysian Navy ay ang KD Silangor na pinakabagong henerasyon nito at ang KD Sundang na isang littoral mission ship. Hindi naman nabanggit kung anong barko ng Pilipinas ang makakasama ng mga ito. Ang parehong hukbong dagat ay magsasagawa din ng komplikadong pagsasanay sa dagat gamit ang magkakaibang mga naval platform at mga operating area. Alam nyo mga tol, no? Nakikita natin, though ang Pilipinas ay merong defense treaty lamang sa US at wala tayong defense treaty rito sa iba't ibang mga bansa. Pero makikita ninyo na dumadami yung ating nagiging kasangga alliance, no? Na itong mga to, mga kapatid, no? Ito in reality lang, no? Kung sakasakaling tayo ay mapapalaban sa isang bansa na malakas, bully, yung ganun mga kapatid. Sa tingin nyo ba itong mga bansang to na ating nakakasama sa mga exercises ay mananahimik lamang at hindi magbibigay ng suporta? Kasi imagine nyo to mga tol, kapag ang isang malaking bansang bully merong isang bansang tinapos o kaya ay hinaras o kaya naman ay sinakop mga tol, iisipin nitong ibang mga bansang to, nagawa nila yan dun sa bansang yon, gagawin din nila yan sa atin. Kaya kailangan natin magtulong-tulong para hindi magtagumpay etong bansang tong mahilig manakop, mahilig mag-agaw, mahilig manguha ng teritoryong hindi naman kanila. At dahil sa ginagawa ng Pilipinas mga tol na ibinivideo natin, kinukuha na natin ng dokumento yung mga nangyayaring pangahabol, pangaharang ng China dito sa ating mga barko, napapaalam natin sa buong mundo na sa kabila ng ating pagkapanalo doon sa arbitral ruling at naipatunayan natin at naibigay sa atin na itong West Philippine Sea ay pasok sa ating exclusive economic zone, na pagtagumpayan natin yan at baliwala ang claim ng China, pero hindi pa rin yan kinikilala ng China at patuloy tayong binubulas, no? So itong mga bansang to nakikita nila, no, nakukuha nila, nagkakaroon sila ng simpatsya sa Pilipinas. Kaya pagdating ng kagipitan, palagay ko mga tol, kikilos din tong mga to, no? Kahit na wala tayong mutual defense treaty, kikilos at susuporta din tong mga to para hindi tuluyang magtagumpay yung malaking bansa na sagabal sa kapayapaan ng mundo, no? Sa tingin ninyo? Ang pagtutulungan ng Philippine Navy at Royal Malaysian Navy ay nagsisilbing pundasyon para sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang Philippine Navy at Royal Malaysian Navy ay nakatuon na palakasin ang kanilang matagal ng alyansa, palakasin ang mga pagsisikap sa seguridad sa dagat at tugunan ang mga karaniwang banta at hamon sa hangganan. Yeah. At bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang reaksyon mo sa mga magkasanib na pagsasanay na ito? Pero bago matapos ang video, Ang dami, no? Ang dami na nating nakakasama. Japan, Australia, South Korea, mga kapatid. 'Di ba nagpadala pa daw tayo ng mga sundalo doon nung nakalaban nila dati China, 'di ba? So itong mga bansang to na nabanggit natin kanina, ito pa, dagdag pa tong Malaysia. 'Di ba? Lahat 'yan susuporta mga kapatid, maniwala kayo diyan. Kaya hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Pero syempre ayaw pa rin natin hangga't maaari, wag mangyayari ang ayaw natin na gera o kaguluhan. Ayaw natin ng ganun. Pero kailangan natin mapalakas
ang ating puwersa para mapaurong, maipush natin sila papalabas ng West Philippine Sea. Yun lang naman ang kailangan natin eh. Respeto talaga eh, di ba? Respeto nila yung bakuran natin na atin yan. Sa Pilipinas yan, huwag tayo dyan. Di ba? Respeto natin sila. Ganon. Makuha natin yung respeto mula sa kanila dahil alam nila na hindi tayo basta-basta. Di ba? So ano masasabi ninyo mga kapatid bilang isang mamamayang Pilipino? Comment kayo sa baba. Alright, hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.